Oh yes, Lord, sa pangalan nga po ng aming makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, pinupuri ka po namin, pinararangalan, pinasasalamatan, niluluhati sa oras na ito. Tunay nga po na napakabuti mo sa bawat oras na aming inilalagak dito sa mundong aming ginagalawan. Lord, bago po kami mag-aral ng iyong mga salita, humihingi po kami ng kalinisan, kapatawaran, anuman po ang bahid karumihan ng aming nagawa sa isip, salita at sa gawa. Sinasadya man po ito o hindi, Panginoon. Pakilinisin niyo po ang bawat isa sa amin upang sa ganun po, Panginoon, ay maging karapat-dapat kami makinig at tumawag sa iyo sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran at kalinisan na iginagawad niyo po sa amin sa oras na ito. Salamat po, Panginoon Hesus, sa umagang kay ganda at muli po kami inyong ginising upang mag-aral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, at patuloy niyo nga po kaming binibigyan ng pagkakataon na mag-aral ng iyong mga salita. Lord, ang inyong lingkod ay humihingi ng pagsama ng inyong banal na Espiritu upang sa ganun, Panginoon, ang mensaheng ipinagkaloob niyo po sa akin sa oras na ito upang maihayag ko po ng mabuti sa aking mga kapatiran at patuloy nga po ninyo akong akayin. Wala po akong kakayahan, tanging kayo lang po ang may karunungan at kaalaman. Gamitin niyo lang po ako upang maihayag ito. At sa akin po mga kapatid na makikinig, patuloy nga po ninyo lang buksan ninyo, Panginoon, ang kanilang mga espiritual upang maikapit nila sa mga pang-araw-araw na pamumuhay at maitanim sa aming mga tabang bahagi na aming puso ang aming mga pag-aaralan sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Ito po ang samot dalangin ko sa pangalan po ng iyong anak na aming tagapagligtas na aming Panginoon Hesukristo. Amen and amen. Yan, mapagpalang araw po. Umaga po sa atin lahat. Ang mensahe pong ipinagkaloob ng Lord sa atin ngayong araw na ito ay matatagpuan po natin sa awit 86, 10 to 12. Ang sabi niya po dito, dahil makapangyarihan kayo at ang mga gawan niya ay kahanga-hanga kayo ang iisang Diyos. Sa number 11, Panginoon, ituro niyo sa akin ang iyong pamamaraan at susundin ko ito ng may katapatan. Bigyan ninyo ako ng pusong may takot sa inyo. Number 12, Panginoon kong Diyos, buong puso ko kayong pasasalamatan. Pupurihin ko ang iyong ngalan magpakailanman. Salamat po sa pagkakabasa ng ating ng mahiwagang salita ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos ay talaga namang pong kahanga-hanga, ang pagsama ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Doon po natin nadarama ang pagdaloy ng kanyang kapangyarihan. At maging tapat lang po tayo lagi sa kanyang mga kautusan at lahat po ng ating mga hihilingin, idadalangin sa ating Panginoon ay kanya po itong katatagpuin at ibibigay sa atin ang ating mga kahilingan. At lagi din po tayong maglaan ng mga oras, panahon, mag-aral ng mga salita niya katulad po natin ating ginagawa, yung pag-aaral at pananalangin sa Kanya. At yung pong pasasalamat, pagluluwalhati, pagpupuri, pag-worship sa ating Panginoon, wag po natin yung kaliligtan dahil doon po isa po yun sa kinalulugdan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At ang tanging pangalang Jesus po yung nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. At patuloy lang po tayo na mag-aral upang sa ganon ay lumalim pa lalo ang ating pananampalataya.
Sa bawat buhay po natin, 'di ba, nalulugod ang ating Panginoon dahil patuloy na tayong nag-aaral, patuloy tayong nauuhaw sa kanyang kanyang mga salita. Napakaganda ng mga mensahe laging ibinibigay ng ating Panginoon sa atin. Kaya napakadalisay ng puso ng ating Panginoon dahil hindi niya nila tayo pinapabayaan. Ano man ang ating tahakin, lagi nating gamitin ang mga natututunan natin sa ating Panginoon. Yung mga karunungan, kaalaman na ipinagkakalob sa atin, huwag din natin itong ipagdamot dahil kung magiging tapat tayo sa ating Panginoon, hindi lang yung para sa sarili natin, pati yung maging tapat tayo sa pag-aaral, pagsishare ng mga word of God sa ating mga nakakasalamuha sa ating mga kapaligiran upang sa ganoon hindi lang yun yung kinalulugdan ng ating Panginoon. Sabi nga doon sa katuruan po ni pastora nito pong hindi po nung linggo nung nakaraan, sabi niya sa amin, yung pala pong pagtayo sa atin sa pulpit ay hindi lang, yung pala po sabi niya ay 10% lang na, yun kung sa percent na yung pagtayo natin, yung ginagamit tayo ng ating Panginoon sa paghahayag ng mga salita, sa lahat ng ginagawa natin, 10% lang po yun sa ating Panginoon. Ang 90% ay yung kung paano tayo kumilos ng mga gawain ng ating Panginoon, kung paano tayo maghayag ng salita at yung mga ugali natin, at yung mga pagsasalamuhan natin, yung kapwa-tao natin. Kaya pagbutihin pa natin yung mga pakikisalamuha na sa paghahayag ng kanyang mga salita upang sa ganon ay lalo pang malugod ang ating Panginoon. At yun nga po yung ang pag-aaral natin ay lagi nating ilagay sa ating mga puso at sa ating mga isipan upang sa ganun po ay lalo pang lumalim ang ating pananampalataya, yung panalangin natin sa ating Panginoon para lalong lumalim yung ating relasyon dahil yun yung makakapagligtas sa atin, yung relasyon na malalim sa ating Panginoon at yung pagsunod sa Kanya. Kaya naman ang lahat ng kanyang mga salita, yung kanyang lahat ng mga salita sa Biblia ay talaga naman pong 'di ba nakahanga-hanga. Kaya maging tapat tayo sa lahat ng ating mga ginagawa para sa ating Panginoon upang tayo ay kalugdan ng ating Panginoon, ang kanyang banal na espiritu at matamasa natin kung ano yung mga blessing na dapat ibigay sa atin. Kasi kung tayo ay magtatanim ng magandang kabutihan para sa ating Panginoon, sa ating kapwa, tayo rin yung mag-aani. Hindi lang tayo yung mag-aani, pati yung ating buong pamilya. Kaya napakabuti ng ating Panginoon na tayo ay kanyang laging ginagabayan. Ang sabi nga po doon sa Bible, hindi ko man po alam yung kanyang verse, una tayong minahal ng ating Panginoon bago pa tayo nagmahal sa Kanya. Kaya, 'di ba, napakasarap damhin sa ating puso, no? Hindi pa pala natin siya nakikilala, minamahal na tayo ng ating Panginoon. Di mas lalo tayong minamahal ng ating Panginoon dahil tayo nag-aaral ng salita ng ating Panginoon at nakilala natin siya ng lubusan. Kaya po yung pasasalamat, pagpupuri at pagluluwalhati, lagi po natin yung ibigay sa Kanya sa tuwi-tuwi na dahil doon po siya nalulugod sa ating mga buhay. Yun lang po at tayo po ay manalangin. Ipagpipray, nandiyan na po si ate Sige po, tayo po manalangin sa ating pong mga narinig na katuruan sa oras na ito. Yes, Lord. Salamat nga po, Panginoong Jesus, katagumpayan na po ang aming ibinibigay sa iyo sa oras na ito. Salamat po sa aming mga ginagawa, Panginoon. Tinuruan niyo po kami na maging matapat sa iyo, Panginoon, upang ang lahat ng aming mga kahilingan ay makarating sa iyong kaharian dyan sa langit.
Gabayan niyo nga po, Panginoon, lagi kami sa lahat ng aming lalakaran upang sa ganon hindi po kami matisod, Panginoon. Pagkus, Panginoon, lumalim pa lalo ang aming pananampalataya sa iyo at ang pakikipag-usap namin sa iyo sa pamamagitan ng aming panalangin. Ang relasyon po namin, Lord, palalimin mo po, Panginoon. Tanging ikaw lang po ang nakakaalam kung ano po ang mga plano mo sa aming mga buhay. Kaya naman, Lord, ibinibigay po namin ang bawat buhay namin lagi sa iyo sa araw-araw at amin pong ibibigay na magbigay kami ng laan ng oras para mag-aral ng iyong mga salita. Kaya naman po, Lord, ang pagsama ng inyong banal na Espiritu ang amin po laging nararanasan at yun po ay aming damadama, lalo na po kami ay nakakagawa ng mga kabutihan na naaayon sa iyong kalooban. Kaya naman pagsama ng inyong banal na Espiritu, patuloy naming iingatan sa aming mga buhay upang hindi ito mawala sa aming mga buhay. Patuloy nga po ninyo kami, Lord, uhawin sa iyong mga salita upang sa ganun pa, Lord, ay patuloy kaming sumunod sa iyong lahat ng iyong kautusan. Tanging ang pangalang Jesus po, Panginoon, ang aming laging daladala sa aming mga puso at isipan. Ito po ang samot dalangin ko sa pangalan po ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Amen and amen.